Magandang gabi mga kapuso, narito na tayo sa episode 15 ng Makiling Araw ng Biyernes. Sabi nga ni Oliver, no, anong tinitingin-tingin mo dyan? Tinadyakan sa may tiyan si Amira kaya siya natumba. Umiiyak na siya rito at nag-aalisan na nga yung dalawa sina Oliver saka si Portia. Ngayon sabi ng kasama niya si Emily, tissue ate, pengi pong tissue. Pinunasan yung mukha ni Amira at itinayo muna siya. Pinaupo muna siya rito sa monoblock na upuan. Umiiyak talaga si Amira, nakakaawa. Samantala sa sumunod na araw, iniisip niya wala raw siyang ibang ginawa kundi ang magtrabaho, magsumika para mabigyan ng kaginawahan na buhay ang tatay, ang lola, saka ang ate Rose niya. Pero hindi niya sukat akalain na magiging kalbaryo pala ang trabaho niya rito sa Maynila. Ngayon, pagharap niya, bubuksan niya sana yung pintuan ng classroom para linisin. Sinakal agad siya ni Ren at kinulong siya sa loob kasama si Maxine. Sabi ni Ren, sige Maxine, hawakan mo. Sinindihan yung parang yata to yung lagayan ng yung hose. Parang merong gas yata dito kasi nga nasa loob sila ng science laboratory. Sabi ni Maxine, gusto yata niya na madagdagan pa ng kakambal yung paso niya sa likod. Ang ginawa ni Amira, tinadyakan niya yung paa ni Ren kaya siya nakaligtas. Nakaligtas siya sa pagkakataong ito. Sumunod na araw naman, pagpasok niya ng classroom para linisin yung loob, bigla siyang pinagsaraduhan ng pinto ni Seb. Sabi ni Amira, tulong, tulong, nakalak na siya. Sabi naman ni Seb, alam mo, kailangan kasi sundin mo na yung kapatid ko. Kapag nag-resign ka na dito, hindi ka na namin papahirapan pa araw-araw. Hindi mo na mararanasan ng pagpapahirap na to. Ikaw din na mahirapan. Biglang umalis si Seb. Ngayon dumating si Emily, sabi niya, friendship, anong nangyayari sa'yo? Tulong, tulong. Buti na lang talaga nandiyan yung kasama niyang janitress. Nabuksan agad yung pinto at umiiyak na lamang tong si Amira. Pinaupo muna siya doon sa upuan. Sabi niya, hanggang kailan ka ba magtitiis? O kailan malapit ka na maento sa kapag lumalala tong pambubuli nila sa'yo? Saka pa itong nangyayari. Sabi naman ni Amira, tinitiis ko na lang talaga. Alam mo ba, ayaw ko talagang umalis sa USAM dahil kay nanay Pero kailangan. Para rin to sa sarili ko. Sabi kailangan daw niya itong gawin. Kahit masakit sa kalooban niya, naiiwan niya ang USAM. Kasi nga, nandiyan lahat ng alaala ng nanay niya. Concern lang naman ng kaibigan niya. Sabi nga ng kaibigan niya, magtrabaho na lamang daw sa iba. Ngayon, sumunod na araw, nagpa-xerox siya ng nagpa-photocopy siya ng resume, 10 kopya. Ngayon, sabi naman ng dalawa, Amira, Lek, okay na ba yan marami? Oo, okay na yan, para marami kang pagpasahang company, marami tumawag sa'yo. Ngayon, sabi naman ni Rose, Amira, siguraduhin mo lang magkakaroon ka agad ng trabaho Usapan natin, hindi ka pwede mabakante. Alangan naman na ako lang magbayad sa utang ni na Lola, saka ni Tatay. Oo naman ate, hindi ako makakapayag na palayasin na lamang si Tatay saka si Lola sa tinitirhan nating bahay, no? Makakapaghanap agad ako ng trabaho, di ba usapan natin yun? Siya nga pala, Mira, ikwento mo sa ate mo. Ayaw nga pala. Alam ba ate, nakaubos kami ni Lek. Pinagtulungan namin yung langis ni Lola. Nabenta namin, talaga lang Siguraduhin mo lang. Tapos sabi naman ni Jonalo, yung may-ari ng tindahan, eto na yung pinapotocopy mong resume yun. Magkano po? 10 piso lang. O ito naman Rose. Salamat. Alam nyo, pasensya na Napakinggan ko yung pinag-uusapan nyo kaya nakisingit na rin ako. Alam nyo dati walang-wala rin ako, hindi ko alam kung paano babayaran yung mga utang ko, sabi naman ni Rose. So ngayon, umasenso ka na, nanalo ka sa loto ng milyones. Di wow, hindi no? Eto, papakita ko lang sa inyo Nakikita nyo ba tong kwenta sa suot ko? Legit na gold to. Ngayon, meron kasi akong sideline dito ako umasenso. Naging reseller ako ng produkto. Talaga lang, Jonalu legit ba yan? Maasahan ba yung trabaho na yan? Oo naman, dito scam no? Kung gusto nyo, sumama kayo sa akin. Meron tayong pupuntahan, sabi naman ni Rose. Alex, Amira, pwede ba kayo? Gusto nyo ba? Nag-text yung tatay ni Alex, si Tatay Luis. Sabi niya, pasensya na, hindi ako makakasama sa inyo. Ngayon nakita ni Amira na text yung tatay niya. Pinuntahan agad nila tong address na to. Nagulat si Amira na nag-Celsium company pala to. Diyos ko po. Dito na nga siya delikado Sabi niya, ate,
Excelsior pala 'tong pupuntahan natin. Eh, alam mo naman na napakadelikado nito, pinagtitripan ako ng mga anak niya ni Doc Franco. Umuwi na tayo, sabi naman ni Rose. Saglit lang, pumunta tayo, tingnan muna natin, nandito na tayo eh. Eh syempre si Rose nga mukhang pera. Nakita niya, nakapag-afford si Jonah Lu ng gold na necklace. So, ibig sabihin, magagawa rin ni Rose yun na bumili ng mga luho. 'Di ba? Magagawa niya rin yun na makabili ng mga gold na bagay. So tumuloy na sila, sabi ni Jonathan, tara na, pasok na tayo. Ngayon nung papunta na nga sila sa may gate, nakasalubong nila tong si Alex. Sabi ni Amira, Alec, ba't ka nandito? Sabi ni Alex, eto yung address na tinuro sa akin ni tatay eh. Nakita niya tatay niya si Mang Luis, nasa gate. Oh, ang laki ng mata, nakatitig na kay Alex. Sabi niya, si tatay oh. Nakita na ni Amira. Ngayon lumapit sila. Kumakaway na nga to si Mang Luis. Sabi ni Rose, ay Mang Luis, oh Rose, Mira, ayun pala. Sabi ni Jonah Lu, kuya, papasok ko kami sa loob. Magre-reseller ho kasi kami. Ganun ba? Yung storage area nandoon lang, diretso lang kayo. Opo kuya, alam ko na po yun eh. O sige, pasok na tayo, tara. Oh, Alex, kamusta ka? Eto, may trabaho na ako ngayon. O bagay ba sa akin tong suot ko? Gwardiya ako ngayon dito. Sabi naman ni Alex, tay, masaya naman ho ako na may trabaho na kayo. Yun nga lang, inaalala ko na ang anak ng may-ari nitong Excelsior, itong company pinagtatrabahuan nyo, mga walang ya. Sila ho yun ng bully kay Amira. Tay, kung maaari umalis na kayo dito. Lumipat na kayo dito ng ibang mapapasukan. Sabi ni Mang Luis, ha? Alam mo pinagsasabi mo anak? Alam mo naman na kailangan ko itong trabaho. Saka, bago pa lang ako dito, okay naman yung mga amo. Maganda naman ng pasweldo, saka stay in naman ako dito. Saka, okay lang naman sa akin yun. Sabi ni Alex, tay, di nyo kasi alam ang dahilan eh. Pinahirapan nila si Amira. Kung alam nyo lang sana. Ngayon dumating na si Seb. Sabi ni Mang Luis, anak, sagit lang ha. Yung amo ko, si Sir Seb. Sir Seb, magandang hapon po. Papakilala ko nga ho pala sa inyo yung anak ko, si Alex. Sabi ni Seb, kalain mo nga naman, no? Sobrang lit na mundo, no? Anak mo pala yung mayabang na yan. Sabi ni Mang Luis, Sir Seb, kung ano man ho yung hinwaan ng anak ko sa inyo, pagpasensyahan nyo na ho. Kalimutan nyo na lang ho sana. So, ganun-ganun na lang yon, sabi ni Seb. Kung linisin mo tong sapatos ko, attitude talaga, walang ya, oh. Maldito. Pinapaktapakan ni Seb yung sapatos niya kaya ang dumi. Hindi ba ako narinig? Punasan mo ang sapatos ko. Sabi niya, no? Inawat siya ni Alex. Tay, ano ba? Anak, huwag ka na makialam dito, tay. Labas na yung sa trabaho mo. Gusto bang mawala ng trabaho? Di ba gusto mong magkaroon ng trabaho? Hindi ba ako narinig? Linisin mo tong sapatos ko. Sabi niya, anak, alam mo naman na kailangan ko ng trabaho eh. Papakatatay na ako. Diba? Sinabi ko sa'yo na pag-isip-isipan ko na kailangan ko rin magpakatatay. Kailangan ko rin maging padre di pamilya simula nung nag-away tayo. Ngayon talagang pigil na pigil ni Alex yung kamao niya. Talagang makakapanakit na siya eh. Sabi naman ni Seb, lapit ka dito. Lapit. Susunod kapag darating ako dito, kukunin mo yung mga gamit ko at ihatid mo ako sa loob. Okay? Okay yun, buksan mo yung gate. Binuksan ni Mang Luis yung gate. Galit na galit si Alex. Awang-awa sa tatay niya, halos maluha na lang. Pinigilan na lang niya. Saka yung tatay niya, yung mukha ni Mang Luis, parang basang sisiw, nakayuko na lang. Parang nanliliit sa sarili habang nakatitig sa anak niya. Samantala, pumasok na nga itong sina Dr. Franco kasama yung mag-ama niya. Ngayon, okay naman yung event at may mga nagsasani ng sayaw. Talagang organized talaga. Paparating na yung mga ibang guest, sabi nga ni Roy, yung secretary ni Doc Franco. Ngayon, napansin naman itong asawa ni Doc Franco na okay yung rehearsal. Ngayon, dumating na nga si Roy, sabi niya, Sir, mag-uumpisa na po yung pinaka-jingle natin, yung kumbaga yung advertisement. Sound system na lang po yung kulang. Pinanood nila yung commercial ng Excelsior. Ngayon, dumating na nga itong sina Rose. Ayan. Sabi ni Jonah Lu, mukhang may nagaganap na event dito Manood muna tayo. Dito muna tayo. Nakadungaw sila sa may pintuan, sa may entrance.
Ngayon, eto na. Habang nanonood sila, it's time na for Seb. Sabi ni Seb, "Oh, it's my turn. Sasayaw na kami sa kakanta. Okay na ba yung sound system, Roy?" "Opo, okay na, sir." Ngayon, eto na, nanonood na sila. Dumating si, Alex. Sabi ni Alex, "Tara na, umuwi na tayo dito." Sabi naman ni Amira, "Ate, umuwi na tayo dito, saglit lang. Mga 5 minutes lang, saglit lang. Silip lang ako." Ngayon, eto na. Nakahanda na yung music. At kumanta na nga itong si Seb mula sa tono, sintonado. Ang pangat ng jingle, hindi nagustuhan ni Dr. Franco. Ito namang si, Portia. Talagang nababado yan. Napapahiya siya, hinihiya siya. May choreo. Mga dancer nila, mga babae, mga chicks. Ngayon, pumunta muna sa isang tabi si Portia at narinig niya na yung dalawa sa mga staff nila nag-uusap. Sabi, "Mars, kaya lipat na kaya ako ng trabaho? Balita kasi na humihina na tong 3-in-1 drop nila ng Nexensium." "Oo nga Mars alam ba sa probinsya namin, usap-usapan doon na hindi na rin nakakapagpagaling yung produkto nila. Ano kaya mangyayari dito?" Narinig ni Portia. Samantala, merong isang estrangherong lalaki ang dumating. Kinausap si Amira. "Isa ka rin ba sa nabiktima ng produktong yan? Ngayong araw na to makikilala mo ang tunay na ugali ng may-ari niyan. Matatapos ang araw na to na nakapaghiganti ako." Talagang estranghero nakasombrero Bigla na lamang nag-word si Amira, bakit bigla ito nagpakita. Ngayon, umalis muna yung lalaki. At doon pa lang napaisip na si Amira. Sabi niya, "Ate, umuwi na tayo." Sabi naman ni Rose, "O diba ang ganda? Saglit lang, manood muna tayo dito." Tapos sabi ni Dr. Franco, "Yun na yun. Yun na yun. Di ka man lang talaga nag-effort." Sabi naman ng nanay niya, "Ito naman, bakit ba napaka-harsh mo kay Seb? Di mo man lang ma-appreciate yun. Tara na nga, makaalis na nga." Ngayon, lumapit itong si Dr. Franco, kinausap ng choreo. "Meron pa ba kayo idadagdag dyan, ha?" Sabi ng choreographer. "Sir, meron pa raw po darating na mga guests." Ngayon, biglang lumapit si Portia. "Dad, kailangan ko na talaga magpalit ng panibagong marketing strategy. Gagawa ko nun. Kailangan na natin magpalit ng bagong produkto." Napaisip si Dr. Franco kasi alam niya humihina na yung kumpanya nila Ang baba ng sales nila, 3 months na nasunod-sunod. Ngayon, eto. Dumating na nga tong lalaki, sabi, "Franco, hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan ang atraso mo sa akin. Sobrang laki ng kasalanan mo." Sabi ni Dr. Franco, "Ikaw pala." "Oo naman, buti naman at nakikilala mo pa ako. Alam mo, dahil dyan sa 3-in-1 na droplets na binibenta mo, namatay ang anak ko." Nakita ni Portia si Amira. "At nung ginagawa mo dito ka, jungle girl? Ikaw ba nagpadala dito sa lalaking to?" Sabi naman ni Amira, Hindi nga namin siya kilala Ngayon sabi ni Franco, "Roy, halika nga dito. Paano nakapasok to?" Sabi ni Roy, "Pasensya na ho, sir. Hindi ko alam Ngayon sabi ni Dr. Franco, "Alam ko na kung anong katapat mo. Para manahimik ka, eto." Binigay ni Roy yung cheque. Binigyan niya ng pera. Para sa kanila kasi pera-pera lang ang katapat, di ba? Ayan O yan. Para matahimik ka na, pinasobrahan ko na yan Siyempre, nagalit yung ama. Siyempre, magulang yan Walang kapantay ang buhay ng isang anak kahit ano pang halaga ang i-offer mo. Talagang, niya, sinampal niya yung cheque. Ngayon, sinaktan niya si Dr. Franco at kinuha niya si Portia. Kino-stage niya. Ngayon, mararamdaman mo ngayon, Franco, kung gaano kasakit ang mawalan ng anak. Sasaksakin niya si Portia. At dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa araw na to, mga kapuso. Abangan natin sa Lunes ang next episode ng Makiling. Episode 16 na tayo, mga kapuso. Alam ko, nabitin din kayo katulad ko. Dito kaya makakaligtas si Amira dahil ayon nga sa teaser or sa trailer, madadamay siya sa sitwasyon ngayon. Yan ang pakatunghayan natin. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari makahingi ako sa ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Makiling and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po, mga kapuso, and God bless us all.